Senator Marcoleta umano'y nanawagan na i-give up ang Kalayaan Island Group, inakusahan ng pagtataksil sa bayan. Hindi nga ba, meron kasing statement itong si Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lang daw natin or ng Pilipinas yung Kalayaan Island Group. Kanino i-give up? Sa mga inchik, sa China, na paghahalata talagang itong si Marcoleta ay pro-China. I hate to say this pero totoo eh. Kitang-kita po natin talaga sa mga Chinators. Yan po ang tawag sa kanila ngayon eh. Chinators. Yung mga senador na kumikiling sa China pero ayaw nila magpahalata. Kung todo deny pa sila. Pero kitang-kita naman na sila ay pro-China. Tapos, nung umani ng batikos si Rodante Marcoleta sa sinabi niyang i-give up na lang yung KIG, biglang bumuelta. Sa bagay, ganyan naman talaga sila eh. Ang mga DDS, pag nasusukol, bumubuelta. Parang laban-laban, bawi-bawi. Pero totoo nga ba na sinabi ni Marcoleta na i-give up natin ang KIG? Panoorin po natin ito. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? For something that is not even within our EEZ? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIT. Ano go-govern? Para madali, i-give up natin yung KIT. Para madali, i-give up natin yung KIT. O hindi ba? Napakalinaw pa sa sikat ng araw na sinabi niyang i-give up na natin ang KIG. Pero ganun-ganun na lang ba talaga? Sa bagay kung itong si dating presidenteng Rodrigo Duterte, hindi ba may sinabi siya tungkol sa dagat, tubig lang daw yan, tubig lang daw yan. Ibigay na lang daw sa China dahil tubig lang naman daw yun. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, Philippines Sea. Eh, karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Oh, sige, iyon na yan. So, kung ano yung puno, yun din talaga yung mga bunga. Ito naman, si Rodante Marcoleta, ibigay na lang daw, i-give up na lang yung Kalayaan Island Group. Tapos, nung nabati ko siya, i-deny niya. Na taken out of context at inabibriate daw yung kanyang sinabi. Kayo, narinig natin, sinabi ni Marcoleta mismo sa video, unless AI yan. Pero hindi, documented po yan eh. Sinabi talaga ni Marcoleta na i-give up yung KIG. Tapos ngayon, i-deny niya at palalabasin niya na kasalanan pa nating mga nakarinig sa kanya na iniba natin yung konteksto ng kanyang sinabi. Ano po ba talaga ang naganap doon sa hearing na yan ng Commission of Appointments? Ayon po dito sa Catholic Faith and Politics, umani ng matinding batikos si Senator Rodante Marcoleta matapos ang kanyang naging pahayag sa isang confirmation hearing ng mga opisyal ng militar kung saan tila iminungkahi nito ang pagsuko sa Kalayaan Island Group o yung KIG. Ayon sa mga ulat, kinwestiyon ng senador kung ano nga ba ang ipinaglalaban ng bansa sa mga ereyang labas umano sa exclusive economic zone at sinabing mas mabuting i-give up na lang ang KIG para mapadali ang sitwasyon. Ang naging pahayag na ito ay mariing tinuligsa ni Attorney Wilfredo Garrido na nagbansag sa senador bilang isang traidor sa sariling bayan. Binigyan diin ni Garrido na ang paghimok sa mga sundalo na bitawan ang teritoryo ng Pilipinas ay maituturing na treason sa ilalim ng batas militar, lalo na ang mga sundalong ito ang nanumpang magtatanggol sa soberanya ng bansa. Ang posisyon ni Marcoleta ay direktang sumasalungat sa naunang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo nito. Maraming netizens ang nagpahayag ng galit dahil sa tila pagpanig ng senador sa interes ng ibang bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea kung saan nasa 88 hektarya ng Kalayaan Islands ang pinag-uusapan. Kasabay ng isyong ito, nahaharap din si Marcoleta sa mabigat na legal na hamon kaugnay ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures o yung SOSE noong nakaraang halalan. Inilabas ng COMELEC ang isang investigasyon matapos lumabas na hindi idineklara ng senador ang tunay na pinagmulan ng kanyang campaign funds na isang malinaw na paglabag
sa election law. Yan. Naungkat tuloy itong isang issue mo, Marcoleta. Ayon sa mga legal experts, ang hindi pagsasabi ng katotohanan sa SOSE ay maaaring mauwi sa kasong perjury at perpetual disqualification mula sa anumang posisyon sa gobyerno. Naniniwala si Garrido at ang iba pang mga kritiko na dapat gamitin ng COMELEC ang buong puwersa ng batas upang mapanagot ang senador at matiyak na hindi na ito muling makakahawak ng kapangyarihan sa bansa. Sa halip na ang teritoryo ng bansa ang isuko, iginiit ng mga kritiko na mas nararapat na si Marcoleta ang managot sa kanyang mga naging pahayag at aksyon na naglalagay sa alanganin sa seguridad at dignidad ng Pilipinas. Pagtatapos pa ni Attorney Wilfredo Garrido, instead of giving up KIG, let us give up Marcoleta to the People's Republic of China. Kita nyo, kahit na anong pagtatakip pa ni Marcoleta, mga DDS na lang ang naniniwala na hindi pro-China itong si Rodante Marcoleta. At kaya naman pala, inaayawan ng mas nakararaming Pilipino itong si Senator Marcoleta. Ay, oo nga pala, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng kanyang mga kapwa-senador ay inaayawan si Marcoleta. Natandaan niyo kung bakit hindi nagtagumpay ang kudeta ng minority group led by Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano para iupo si Loren Legarda as Senate President at yung kanilang tangkang ikudeta si Tito Soto ay hindi po nagkaroon ng kaganapan. Dahil ang gusto ng minority group, kapag napatalsik nila si Tito Soto at naiupo nila si Loren Legarda sa pwesto ni Tito Soto, natural, matatanggal din sa pwesto si Ping Lacson bilang chair ng Blue Ribbon Committee. At ang ginigiit ni Alan Peter Cayetano ay ibabalik si Rodante Marcoleta bilang head ng Blue Ribbon Committee na inalmahan ng ilan sa mga senador na pumayag na nga na ikudeta si Tito Soto at iupo si Loren Legarda. So ano ang nangyari? Nag-back out yung ilan sa mga senador, and I believe mga 5 yata sila. Dahil ayaw nila na ibalik kay Rodante Marcoleta yung Blue Ribbon Committee. So, hindi nagtagumpay yung kanilang kudeta. Paano nga naman kasi? Ang dami natin nababasa na itong si Rodante Marcoleta ay feeling know-it-all. Sa bagay, magkasama sila ni Amy Marcos, di ba? Pareho sila ni Amy Marcos. Isama mo na rin si Alan Peter Cayetano. Akala mo sila ang nakakaalam ng lahat. Na sila ang laging tama. Na sila ang may sagot. Na sila ang may solusyon sa lahat ng problema ng bansa nito. Ganyan po ang minority bloc. Ganyan po ang mga DDS senators. Or should I say, senators. So dito sa pagdi-deny ni Marcoleta na hindi daw niya sinabi na i-give up yung KIG, ay lalong napagtibay sa isipan ng taong bayan na si Rodante Marcoleta ay sinungaling. No wonder, inayawan siya ng kapwa niya senador. Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.